Nanindigan naman po ang mga kongresista na hindi mo nila tatanggapin ang ibinalik na articles of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman po aapela sila sa impeachment court sa Senado sa pamamagitan po ng isang motion for clarification para masagot ang kanilang mga katanungan. Buong detalye sa live report ni Vic Suminta. Vic? Ali, matapos isilbi ni Senate Sergeant at Arms Roberto Angcan ang summon sa Office of the Vice President, siya'y sumunod na nagtungo dito sa Office of the Secretary General para dalhin ang ibinabalik na article of impeachment mula sa impeachment court. Pero ito ay hindi tinanggap ng Kamara dahil sa paninindigan ng House Prosecution Team na mayroong presumption of regularity ang kanilang ipinadalang impeachment complaint. Dahil dito, naniniwala ang prosecution team na kailangan ipaliwanag ng impeachment court ang dahilan ng kanilang desisyon na ibalik ito sa Kamara. Binubuo na ng House Prosecution Team ang resolution for clarification para linawin ang kautusan ng impeachment court ng Senado na ibalik sa Kamara ang article of impeachment dahil kailangang sertipikahan ng Kamara na duman ito sa tamang proseso alinsunod sa konstitusyon at ang katiyakan na itutuloy ng Kamara sa 20th Congress ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Congresswoman Jinky Luistro, isa sa 11 congressman prosecutors, na hindi muna nila tatanggapin ang ibinabalik na impeachment court na article of impeachment hanggat hindi nasasagot ang kanilang katanungan dahil sa panig ng Kamara mayroong presumption of regularity ang ipinasang article of impeachment lalo na't ito ay permado ng 215 na kongresista. Rest assured, ang House of Representatives, ang prosecution panel, naninindigan po tuloy ang laban para sa katotohanan, hustisya at pananagutan. Ayon kay Luistro, hindi masasagot ng prosecution team ang isa pang kautusan ng impeachment court kung handa ang 20th Congress na itutuloy ang impeachment trial dahil hindi pa umiiral ang bagong Kongreso. Inahayag naman ni Congressman Joel Chua na maituturing na insulto at labag sa konstitusyon ang desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara ang article of impeachment. Iginit ni Chua, malinaw ang probisyon ng konstitusyon ng Kamara ang may kapangyarihan na maghain ng impeachment case sa isang impeachable official at ang Senado ang tatayong hukom. Binigyang diin ni Chua ang papel ng impeachment court ay desisyonan ng impeachment case kung guilty or not guilty ang defendant at hindi para questionin ang legalidad nito dahil ito ay trabaho ng defense panel. Kaya nga po parang lumalabas po dito sila na rin ang nag-aabogado sa ating Vice Presidente. How do you feel about that? Nakakalungkot dahil maliwanag naman po sa rules on impeachment na sila rin mismo ang gumawa na dapat sila ay aakto na impartial o neutral. Pero ngayon po parang hinaharang po nila ang demokrasya po dito sa ating bansa. Umaasa pa rin ang House Prosecution Team na ibabatay ng mga senator judges ang kanilang hatol batay sa ilalatag na ebidensya at hindi batay sa political affiliation. Alin, naninindigan din ang prosecution team ng Kamara na hindi nila aamyandahan ang ipinadalang article of impeachment sa Senado dahil nga doon sa kanilang paninindigan na mayroon itong presumption of regularity at naayon sa proseso ng konstitusyon. Balik sa inyo, Ali. Vic, yung paliwanag lamang kung bakit sila ay tatalima dito sa kautusan na ito ng Senate Impeachment Court dahil may mga nagsasabi na parang pambabastos naman yan sa House of Representatives na uutusan mo. Ang paliwanag ng kanina ni Congresswoman Luistro patungkol dito ang pagkakaiba ng bilang pagsilbi nila bilang mambabatas at ngayon bilang House Prosecution Panel para lamang maintindihan natin kung bakit dapat ay tumalima sila dito. Tama, Ali, kasi ang status ngayon ng Kamara at saka ng Senado, ang Senado Impeachment Court,
at ang Kamara, prosecution ang kanilang papel. So kung titingnan natin, dahil ito ay isang quasi-judicial body na, hindi na legislative function ang kanilang ginagampanan. So marapat lamang ina-acknowledge naman ng prosecution team na dapat silang tumalima sa anumang ipag-uutos ng korte o itong impeachment court, Ali. Ano ngayon ang paliwanag dito ngayon sa hindi nila masasagot yung pangalawang issue? At ano ang mangyayari kung hindi nga nila masagot yung pangalawang issue na paano maiko-commit yung 20th Congress which has yet to convene sa huling linggo ng Hulyo? Ang sabi ni Congresswoman Luistro na isang trial lawyer ay premature dahil hindi pa umiiral ang 20th Congress. Kaya sa ngayon, hindi nila masasagot yon. Sasagutin nila yon sakaling mag-convene ang 20th Congress dahil sila din ay kasama pa rin dito sa 20th Congress. Doon sila magpapaliwanag o sasagot doon sa naturang kautusan ng impeachment court, Ali. Okay, at ito nilinaw na hindi ito pagsuway sa Senado bilang impeachment court, ngunit itong kanilang motion for clarification ay hindi nangangahulugan na sinusuway nila ang Senado bilang impeachment court. Tama, Vic? Tama, Ali. Kasi ang paninindigan nila, yung presumption of regularity, yung fourth impeachment na yun yung bumuo ng 7 article of impeachment, ito ay pinirmahan ng 215 na mga kongresista. Nakuha nila yung shortcut na procedure kung saan ay direkta na ito na ipapadala sa Senado yung binong article of impeachment. Oo, Vic. May katanungan lamang si Alex. Vic, dahil narinig na natin kanina si Presiding Officer Chis Escudero, sabi niya, sumunod kayo sa amin. Parang gano'n, di ba? Eh bakit ngayon, ang sagot ng ilang mga miyembro ng prosecutors panel, parang hindi sila tatalima. Parang sumusuway sila sa utos ng korte ng impeachment. Mahirap ba magpaliwanag, Vic? Basta ang sabi nila, nag-comply kami sa constitutional requirements sa pagpa-file ng article of impeachment. Ang dapat na papel na gampanan ng impeachment court, i-decide ito acquitted o kaya ay guilty ang isang impeachable official. Kung ano man ang magiging bunga nito, kung ito ay magbubunga ng constitutional question, alam naman natin na ang last resort, Korte Suprema ang magpapaliwanag. Okay, Vic, dahil nga ang humarap sa inyo dyan ay yung mga miyembro ng prosecutors panel, no? Si Speaker kaya, may katugunan na ba dito sa nangyayari ngayon sa kanyang kapulungan? Tinanong namin kanina dahil ano ang guidance ni Speaker Romualdez, pero ang sabi nila, hindi na kailangan dahil ang jurisdiction itong impeachment ngayon, plenary ang nag-designate dito sa prosecution panel, kaya sila na ang dapat na sumagot sa anumang questioning legal ng impeachment court. Ngayon, ito, Ali. Okay. Vic, last question na lamang. Itong nangyari kagabi na hindi talaga inaasahan ng lahat. Ano ngayon ang magiging epekto? Dahil ang inaasahan natin ay itong House Prosecution Panel ay pupunta na doon sa impeachment court para doon sa reading at presentation ng articles of impeachment. Ano ngayon ang magiging epekto nito? Wala na yun? Hindi na ba, dahil nga wala ng panahon? Mangyayari pa ba yan? Actually, Ali, tinanong ko yan kay Congresswoman Luistro. Dahil moot an academic yung sinasabing paliwanag ni Presiding Officer Chis Escudero doon sa kanyang sulat kay Speaker Romualdez. Pero ang sabi nga ni Congresswoman Luistro, kung susundin talaga yung rules and procedure sa trial, once na nag-acquired ng jurisdiction ng korte, ang kasunod nun ay basahin yung article of impeachment o kaya yung demanda o yung akusa doon sa defendant. Oo. Matanglo, last question ko na lang, Vic. Magbabago ba yung composition ng House Prosecution Panel? Nanalo ba lahat ng mga kongresista? Sino ang natalo at sino mga papalit na bago? Si Congressman Jill Bungalon yata hindi pinalad. Kaya may papasok dito
isa sa pinaplano nilang ipapasok si Representative Laila de Lima at saka si Representative Chil Jokno na siyang papalit doon sa mababakanting posisyon ng prosecution panel. Pero ito ay magiging desisyon pa rin ng plenary pagpasok na ng 20th Congress. Alright. Maraming salamat, Vic Sementak, nag-uulat live